Dito po sa mundo ng cryptocurrency, napaka-importante ng tinatawag nating accumulation. Kung kailan ang isang malaking entity tulad po ni Binance ay bumibili ng malaking halaga ng isang coin. Ngayon ay pinag-uusapan ng maraming analyst itong si Solana or Sol dahil tila muling nag-accumulate ang Binance ng malaking supply nito. Ang tanong, dahil ba dito ay tataas na ulit ang presyo ni Solana o baka naman ito ay isang trap na maaring magpabagsak ng market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang nangyayari sa presyo ni Solana ngayon? Kung babalikan natin ang galaw ni Solana nitong mga nakaraang buwan, mapapansin po natin na noong August 2024, pinakamataas ang hawak na supply ni Binance ng Sol. Ngunit mula noong December 2024 hanggang January 2025, tuloy-tuloy po ang pagbagsak ng kanilang Solana holdings. Ngayon ano po ang ibig sabihin nito? Maring nagbenta po ang Binance ng maraming Sol or Solana sa panahong ito, kaya bumagsak ang presyo. Ang pagbaba po ng kanilang holdings ay maaring sinadya upang lumikha ng price valley. Isang kondisyon kung saan bumabagsak ang presyo para makabili muli ang mga malalaking players sa mas murang halaga. Pero ito po ang twist. Yan, ito po ang twist. Simula January 2025, biglang nag-iba ang trend. Ang Binance ay muling nagsimulang bumili ng Solana. At ngayong March 2025, mas mataas na ulit ang kanilang holdings. Ibig sabihin ay may posibilidad na sila ay nag-a-accumulate ulit na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng Solana sa mga susunod na buwan. Ngayon ay saan po maaaring mag-bounce ang presyo ni Solana? Sa kasalukuyang analysis ng Solana USD chart, may critical support level na nasa $100. Ibig sabihin, kung bumagsak po ang presyo ni Solana, yan sa $100 at mag-hold ito sa price level na ito, maaaring mag-bounce po ang presyo nito pataas. Mayroon ding tinatawag na unswept low sa $100. Isang indikasyon na maaaring subukin ng market ang price level na ito bago po ito tuluyang mag-recover. Ayan, kapag nag-bounce sa $100 na presyo, may posibilidad na umangat ang presyo nito ng hanggang $180 o mas mataas pa. Pero hindi po natin ito masustain. Ayan, kung hindi po nito masustain ang support sa $100, maaaring bumagsak pa ito hanggang $80 bago po muling mag-bounce. Ngayon, ito po ang dahilan kung bakit maraming traders ang nag-aabang kung paano po kikilos itong si Solana kapag bumalik ito sa $100 na price level. Kaya, ayan, ngayon ay ano po ang sinasabi ng crowd versus smart money. Ayan, pagdating naman po sa market sentiment, may malaking pagkakaiba po sa pananaw ng crowd. Ito po yung mga retail traders at smart money. Ito naman yung mga institutional investors o malalaking traders. Yan, sa crowd sentiment ay meron pong 0.34. Yan, bullish or positive po yan. Ibig sabihin po niyan ay karamihan sa mga retail traders ay optimistic at bumibili ng Solana. Maring ito po ay dahil sa takot na maiwan sa FOMO. Yan, maiwan o FOMO. Fear of missing out. Sa smart money sentiment naman ay nasa negative 0.58. Ayan, bearish o negative naman po yan. Samantala ang mga malalaking investors ay tila nagbebenta o nagpuposition po sila para sa posibleng pagbaba ng presyo. Kaya, ayan, dahil dito ay nagkakaroon po ng divergence sa market. Kung patuloy po na magiging bearish ang smart money at babagsak ito sa negative 1, may posibilidad na bumagsak po ang presyo ni Solana sa presyong $100. Kung magpapanic sell naman ang mga retail traders at bumaba ang crowd sentiment sa negative, maaaring lumakas po ang correction o pagbaba ng presyo. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni Solana, napakahalaga po na huwag maging emosyonal sa pag-trade. Ang market ngayon ay nasa gitna ng accumulation phase kung saan ay may pagkakataong kumita pero mayroong ding malaking risk kung hindi po natin naiintindihan ang price market. Kaya una ay huwag po tayong magpapadala sa FOMO. Kung ang crowd ay bullish pero ang smart money ay bearish, maaaring maging delikado ang pagpasok sa trade nang hindi natin pinag-aralan o pinag-aaralan ng mabuti ang market structure. Pangalawa ay abangan po natin ang $100 na support level. Kung balak mo pong pumasok kay Solana, tingnan kung magbabounce po ito sa
presyong $100 o kung tatagos ito at babagsak sa $80. Pangatlo ay tignan po natin ang galaw ni Binance. Kung patuloy po silang mag-accumulate, maaaring sumunod ang presyo na pataas. Pero kung bigla po silang magbenta, maaaring bumagsak po ulit ang presyo ng Solana. At sa kabuuan, mukhang may positibong senyales naman dahil sa accumulation ng Binance. Pero hindi pa rin ito siguradong matutuloy. Ang $100 na support level ang pinaka-critical na dapat po nating bantayan. Kung ito ay mag-hold, may posibilidad ng isang price bounce pataas. Kung ikaw po ay isang trader, laging siguraduhin na mayroon ka pong risk management strategy. Huwag ka pong mag-all in at gumamit po ng stop loss para protektahan ang iyong puhunan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.